So, good day mga ka-agri. So, bakit nga ba organic yung pinopromote ko? So, marami pong rason bakit organic yung pinopromote ko sa pag-farming ng lakatan. Kasi una, cost efficient. Ibig sabihin, minimal lang po yung gasto. Hands-on ka nga halos walang gasto. Kasi itong lakatan, pag organic yung banat mo, hindi masyado ma-maintenance kasi kahit madamo okay lang naman. Kahit hindi regular yung pagdilip okay lang. Gaya na ko na isang government employee, mas pabor sa akin yung organic. Kasi pag inorganic naman, kailangan talaga malinis. Kailangan well maintained yung farm mo, yung lakatan plantation mo. Kung inorganic, okay lang kasi hindi naman yan sanay sa mga chemicals. So nabubuhay yan kahit walang chemicals, hindi yan sensitibo. O pangalawang rason ay matibay sa sakit yung mga organic. Pag organic kasi ipalagay na natin kaya sa tao, obserbahan nyo yung mga tao kapag malinis, madaling magkasakit. Tingnan nyo yung mga taong grasa ng panahon ng COVID, walang mga mask, ulan, init, gutom, di ba? Hindi nagkakasakit. Parehas yan sa saging. Kung ang saging mo sanay sa organic, hindi sanay sa chemicals, yung mga peste nilalabanan niya lang, hindi siya nasisira, hindi siya madaling magkasakit. So napakalaking pabor nun. So pangatlong rason ay ano pa nga ba? Yung sa market. Kasi pag dumadating yung tumal, kagaya ngayon dyan sa Mindanao, matumal yung bintahan ng lakatan kasi nga apektado, oversupply sa Maynila, maraming mangga. So pag ganyan na oversupply, tumal, so pag inorganic ka, malaki yung gasto dyan, so lugi ka, diba? Pero itong organic, wala ka naman masyadong ginasto, yung gagastuhin lang mo lang naman dito ay labor lang kasi kahit yung mga damo-damo pwede mo yung gawing pataba o ipot ng kambing, ipot ng kalabaw, ipot ng manok, tayo ng kambing, tayo ng kalabaw, yun pwede mo yung gawing abono. So minimal yung gasto. So sa panahon ng tumal, hindi ka lugi kahit bilhin lang ng tag 10 kada kilo, hindi ka pa rin lugi. Kung inorganic ka, ako, magkano yung gasto ngayon sa abono? Yung abono, yung urea, maabot ng 2,000 kada sako dito sa amin kasi mahal dito sa Leyte. Medyo bumaba lang nung una 1,700, pero umaabot yan dito ng 2,1 o 2,2 sako ng urea. So napakalaking advantage ko pag organic kasi hindi ka gagasto ng malaki. So isa-isahin natin. Yung share ko ay kumbaga yun lang yung pinaka main na benefits ng organic. Yun yung advantage niya. So una, malayo sa sakit, matibay yung saging mo sa sakit. Pangalawa, yung una pa yung cost efficient, hindi magasto. Pangatlo, tipid ka sa labor. Tapos pang-apat ay yung sa market. Pag panahon ng tumal, panalo ka pa rin. So wala kang talo dito. Whereas kung inorganic, nako, pag hindi bilhin yan sa'yo ng maganda, pag panahon ng tumal, malaki talaga yung kalugian mo. Kasi bawat puno gagasto ka dyan ng 150 pataas kung inorganic ka kasi mahal ngayon ng labor. So sa pagdilip, sa pag-aabono, pag herbicide, lahat ng mga chemicals, sa insecticide, fungicide, sa foliar, malaking gasto yan. Kung magtatanim ka ng 1,000 na puno, expect na lang na hindi ka gagasto dyan ng mababa sa 100,000 kung inorganic. Kung organic, napakaliit lang ng gagastusin mo sa 1,000 na puno kasi yun nga, organic na mga pataba lang naman yung i-apply mo. Ipot ng manok o meron sa inyo, tapos ay ng kalabaw, ay ng kambing, pwede yun. O, walang masyadong gasto, kahit once a month mabisita mo isang beses, okay lang. So napaka advantageous po ng paglalakatan gamit ang organic. So yun lang po yung ma-share ko. So kung meron akong hindi pa natalakay kung ano pa yung mas advantage ng organic, pwede pong
mag-suggest kayo at saka i-comment nyo po sa comment section para ma-share natin sa ating mga kababayang naglalakatan na gusto manalo, hindi malugi. So lahat naman tayo gusto nating manalo, hindi gusto malugi. So share lang tayo sa kung ano yung mas magandang paraan sa pagsasaka ng lakatan. So good day, maraming salamat po.